Ay, yun ang mga kababayan, sino bang magakala na si Baki ni Pangulong Marcos itong kanyang pinakapaboritong PNP chief mga kababayan na si General Torre. Hindi naman lingid sa ating kaalaman at alam siguro nating mga kababayan na si General Torre lang naman ang inutusan ni Pangulong Marcos para arestuhin noon itong si Pastor Apollo Kibuloy at itong si dating Pangulong Duterte para nga maipadala sa dahig mga kababayan. Ginawa mo na lahat, nagsip-sip ka na, sinunod mo na lahat ng utos kahit alam mong illegal, pero ngayon siniba ka pa rin pagkatapos mong mapakinabangan. May kasabihan nga tayo mga kababayan na wala talagang forever sa mundong ito. Kaya yan, kahit anong gawin mong o ginawa mong pagsipsip, siniba ka pa rin. Dahil sa tingin siguro ni Pangulong Marcos ay tapos ka ng mapakinabangan. Pero wag tayong masyadong magtiwala, baka ito'y isang pakulo lang. Alam naman natin kung gaano kamambubudol itong administrasyong ito. Samantala mga kababayan, may pahayag yung ilang mga senador itong may kaugnay sa pagkasibak nitong si PNP chief o dating PNP chief General Torre mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Tunay raw ang pagkakasiba kay General Nicolas Torre III bilang PNP chief na walang forever. Tingin pa ng ilang mga senador sumobra raw sa pagdedesisyon si Torre ng walang pahintulot ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torre. Yun ang mga kababayan, yun ang pinakamasaklap. Kasi nga, special mention ka pa nung suda ni Pangulong Marcos na bagong kampiyon ng Pilipinas. Ang sakit siguro sa kalooban nitong si General Torre dahil nga ngayon ay sinibak na siya. Pinalitan na siya mga kababayan bilang PNP chief. O ano kayang nararamdaman nitong si General Torre ngayon mga kababayan? Sa bandang dulo may pahayag pala, may bagong pahayag itong si PNP chief at nagpapasalamat nga mga kababayan. At napapansin din natin na para bang hindi na mention yung pangalan ni Pangulong Marcos mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Pinuri pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na sona nitong Hulyo si nooy PNP Chief General Nicolas Torre III. Bukod sa pagkasasahamong suntukan ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte, si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom. Siya rin ang naghain ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang maupong PNP Chief, ipinatupad ni Torre ang 5-minute response sa mga humihingi ng saklolo sa 911 sa Metro Manila. Sa kabila niyan, sinibak ngayong araw si Torre, effective immediately. Ang pagtanggal sa kanya ay choice daw ni Pangulong Bongbong Marcos kahit wala siyang nilabag na anumang batas o patakaran. Sabi ni Senator Amy Marcos, parang nagdilang anghel siya. Sinita niya raw kamakailan si Torre nang tanggalin ng kapwa Ilocano na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. bilang second in command sa PNP. Alam ko na demote si Nartates o si Bapang General na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanin ako, wala akong alam. Naniniwala rin Senator Ping Lacson na nagmalabi si Torre nang tanggalin si Nartates at ilipat bilang Area Police Commander for Western Mindanao. Dapat daw, pinagpaalam ito sa Pangulo o di kaya sa kalihim ng DILG na ex-officio chairman din ng NAPOLCOM. Ngayon, si Nartates ang hahalili sa nabakanteng posisyon ni Torre. Ang isa pang dating PNP chief na si Senator Bato de la Rosa, galit man daw kay Torre dahil sa pagpapaaresto nito kina Kibuloy at Duterte, naawa rin daw siya dito. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, lahat-lahat na ginawa ko, kahit na yung bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts, ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako. Just gusto siya na ulang forever. Para kina Senate President Chis Codero at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, karapatan ng Pangulo na sibakin si Torre. Sana hindi maapektuhan dahil again, serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP chief. When he was appointed as Chief PNP,
sinabi ko na we have the most arrogant chief of police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief, but I think the president knows best. May ilan namang kongresista ang nagtataka. Nako po mga kababayan, ito na naman si Boy Ngiwi. Magsasalita na naman itong si Boy Ngiwi, mga kababayan. Ano na naman kaya ang sasabihin nitong si Boy Ngiwi? Wala naman din itong tamang pinagsasabi, mga kababayan. Ano? Pag kontra sa mga Duterte, pumapabor ito. Pero nga, pag pumapabor kay Duterte, ayaw nitong si Boy Ngiwi, mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung ano ang gustong sabihin nitong si Boy Ngiwi sa pagkasibak nga nitong si General Torre, mga kababayan, bilang PNP chief. Ito, panoorin muna natin itong si Boy Ngiwi. Ano? Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, mga sangkot daw dapat sa flood control projects ang sibakin, pero Chief PNP ang tinanggal. O kung gusto ninyong masibak, yung mga sangkot sa flood control, number 1 na dyan. Ito si Pangulong Marcos, ipasibak nyo na yan. O magwilga na kayo dyan. Gumawa na kayo ng rally dyan. Sanay naman kayo nyan eh. Kung pag-uusapan natin yung pagsibak ng mga talagang may kinalaman dyan sa flood control na yan, number 1 yan. Number 1 dyan. Ito si Pangulong Marcos. Bakit kasi? Pinagyabang niya na noon na may 5,500 flood control na natapos sa ating bansa. At may marami pang kasalukuyang ginagawa. Hindi nyo ba naintindihan yan? Mismo nanggaling yan sa bibig ng ating Pangulo. Ibig sabihin yan, alam niya na yung mga flood control na yan ay mga palpak talaga. Sinasabi ko eh, pag itong sila Boy Ngiwi, pag pumapabor sa mga Duterte, mga kababayan, galit yan sila. Pero pag yung mga galit sa Duterte, kinakampihan nila yan. O ito patuloy. Isa pa ito. Itong si Dilimao, mga kababayan, yung dating nakulong dahil na-involve sa droga, tumatanggap ng pira mula sa mga drug lord. O ito. Ano ba yan? Ano naman kayo pahayag dito? Ito, panoorin natin ito. Naguguluhan din sa mga pangyayari si mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Dapat daw, may magandang rason kung bakit tinanggal ang isang high-performing PNP chief. Wala pang pahayag tungkol sa kanyang pagkakasibak si Torre. O ito na mga kababayan, ito yung pahayag ni General Torre na napakaikli lang. At kung mapapansin ninyo, kung makikita ninyo, yung mukha ni General Torre ay talagang napakalungkot, mga kababayan. Nasa 2 buwan mahigit lang, 2 buwan mahigit lang. Ito yata yung pinakamabilis na naging PNP chief, mga kababayan. At ito yata yung pinakaunang, kung hindi ako nagkakamali ha, ito yata yung pinakaunang PNP chief na sinibak, mga kababayan. O ito na, panoorin natin itong pahayag ni General Torre. Taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno. Mukhang naiiyak, mga kababayan. Hindi mo malalaman kung natatay ba yung pamumuno. Hindi mo malalaman kung yung mukha ni General Torre ay natatay ba o naiiyak. Talagang para makikita natin na talagang malungkot. O ito, patuloy natin to. Sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Iyon na mga kababayan, ang pahayag ng kakasibak lang na PNP chief na si General Torre, mga kababayan. Ayan, yun na nga, pagkatapos mong mapakinabangan, pagkatapos mong sundin lahat ng inuto sa'yo, kahit na alam mo sa sarili mo na illegal yan, dahil nga sa kagustuhan mo, sa pangarap mo na maging PNP chief ka,
yun sinusunod mo. Pero ngayon, sinibak ka pala. Wala talagang forever sa mundong ito. Karma na yan, General Torre. Masyado ka kasing mayabang. Masyado kang mahangin. At ang taas ng ambisyon mo. O biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Nag-ambisyon din pala ito na tumakbo bilang presidente o kaya vice president sa darating na 2028 presidential election. Kaya ngayon, ang taas taas kasi ng lipad mo. Kaya ngayon, ang taas din ng binabagsakan mo. Lumaga pa ka, General Torre. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Sino bang shoutout natin dito mga kababayan? Shoutout kay Madod Samislang. Shoutout na rin kay Marlon Ligado. Shoutout na rin kay ano ito? Issue succeed. Safari. Shoutout na rin kay Binoki TV Idol. Shoutout sa iyo Idol, Binoki TV. Shoutout na rin kay Member Jeff Religious ng Apulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo si Coco, si Dion, Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Ima Asotilia. Shoutout na rin kay Lito Lubi Disis. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Delphin Kabugi. Shoutout na rin kay Ernesto Lopez at kay Ma'am Edisa Borbi. At shoutout na rin kay Pastor Marlon Tobias at kay Olivia Gulciano. Yun ang dito lang muna at once again, this is Unity TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.